Sila yung pamilya namin dito eh. Kumbaga, sila yung second family namin. Paano yun yung requirements? Kaya nag-decide ako umuwi ng Pilipinas. Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanila na dapat nilang paghandaan? Manchicks or ano. Kung ano yung tinanong sa'yo, alam mo na sasagot mo sa English kasi ganoon lang din mangyayari nun. Hindi ko alam kung ano po masasabi ko ba, pero Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Ladies and gents, we are back again sa ating Tara! Let's Talk! Pero si Mrs. K kasi, guys, busy dyan nasa labas. Nasa event tayo ngayon eh. Nasa Dublin tayo at naimbitahan tayo nung Nightingale Placement Agency na pag-aari ng isa sa mga Filipinos dito sa Ireland. Siyempre, guys, eto, meron tayong mga nakilala dito sa ating sa event na to. Ang ating mga skilled workers. So guys, welcome sa aming podcast. Siyempre, we're happy, we're glad na meron tayong mga skilled workers nandito sa ating podcast ngayon. Siyempre, gusto nating makilala kung sino-sino ba sila. Mauna tayo, siguro, hawak mo na yung mic eh. Di ba? Oh, yan. Yan. Sige. Introduce tayo ng names. Igano mo lang, lapit mo konti. Yan. ako nga pala si Edmar Asiseo from Caloocan City. Na-hire ako last 2021 as a CNC late machinist programmer. Yun, hindi ko talaga akalain makakapunta ako dito eh. Kasi dati nasa Saudi lang ako, gano'n. Tsaka nung una yung pag-apply ko dito sa Nightingale, hindi ko siya expected kung legit ba siya or scam. Oo, kasi Ireland nga eh, di ba? Hindi natin alam. May marami kasing mga na sinasabi nila, Europe. Ang una ko agad tinanong nung nag-apply ako dito is may placement fee ba? Yes. Yun, kasi yun malaking agad. bagay yun. Di ba? Malaking bagay. Tapos, bago ako nag-apply dito, may friend ako sa pinasukan ko dating Chinese company dun sa Pilipinas. The name of the company is Copta Molding Corporation. He is my coworker there in a sheet metal manufacturing corporation like that. And then, last 2018, ako nag-start mag-apply dito. And then, na-process yung application ko almost 2 years. 2 years. I think 2 years. 2018, natawagan ako 19. Kasi nga pandemic. Naabot ako ng pandemic eh. So yun ang kasi 'di ba? Minsan ang mga mga kababayan natin magtataka, bakit ang tagal? So yun pala yung dahilan, guys. Hindi naman hindi naman kasalanan ng agency, kundi talagang matagal ang process nung time na yon kasi nga pandemic. Yun. So move muna tayo sa pag-introduce sa ating iba pang para at least maano natin. Yun. Yan. Ako nga pala si Eduardo Paladin from San Pedro, Laguna, Philippines. Na-hired ako rito last 2023. Galing din ako sa Saudi kasi kaibigan ko si Edmar. Siya ang nag-introduce sa akin para sa employer namin na i-hired ako rito. Then, connecting to Nightingale Agency. So, nasa Saudi pa ako. Nag-apply na po ako noon. Nag-send ako ng resume at na-process naman po at nabigyan ako ng work permit. Then, continuous. Naghintay ako ng almost 5 months, umuwi na ako ng Pilipinas kasi kailangan ko nang umuwi kasi hindi naman ako papayagan ng dati kong employer Saudi na doon ako maglakad ng mga requirements ko. Medyo conflict kasi sa employer ko. Kaya nag-decide ako umuwi ng Pilipinas. Then, dumating na yung akin na work permit na in-apply ko na ng visa appearance. Then, nag-continuous hanggang nag-okay naman yung visa ko. Then, continuous na. Nabigyan na ako ng ticket. Almost 5 months. Pero nasa Pilipinas na ako. Nang 5 months ba ako naghintay bago ako makalipad papunta ng Ireland. I so blessed na sa tulong ng Nightingale, nandito na ako. Now, I'm 2 years and a half here in Ireland. Wow. I'm happy That's good. to be here. Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction.
They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. So, what are you waiting for? Tara, let's talk! Yan guys ha, Ireland guys, Ireland! Di ba? So next ang ating guest ngayon. Hello, ako nga pala si Jose Enrique Castro from GMA Cavite. Na-hire ako ng 2020, pero nakapunta ako rin ng 2021. Na-hire ako ng September ng 2020 as pandemic. Tapos nakarating ako rito ng February 5, almost 5 months. Lahat ng as process ko, almost 5 months. Now, nakarating ako ng 5 months. Now, almost 5 years na ako. Ngayon taon, magsi 6 years na ako next year. Bali, lalakarin ko na yung citizenship ko rito, yung residency ko rito. Hopefully, masaya ako kasi Nightingale tumulong sa akin pag ako nakapunta ako dito. Nagtanong ako, anong mga dapat kong gawin. Siya tumulong sa akin, yung company na nag-assist sa akin, Nightingale. Lalo na yung dalawang pag-asawa, si Ma'am Daisy, si Ronda, Mahuay, na tumulong sa amin dito at naging pamilya namin. Kamera ako kami rito halos sila yung takbuhan namin dito na, sir, ma'am, para po ganito. Sila ang tumulong sa amin dito almost 5 years na ako ngayon. Sila pa rin ang tumutulong sa amin kapag may mga pangangailangan kami. Ang pasalamat namin talagang hindi kami ginawang kami suporta, sila sa suporta. Tinulong nila kami na bilang kamag-anak nila, pamangkin nila, parang ganun ang ginawa nila sa amin hanggang ngayon. Almost ang taon na rin kami rito, nakikisaya pa rin kami kasi sila yung pamilya namin dito eh. Kumbaga sila yung second family namin na tumulong sa amin sa Ireland. Pagdating dito, nakapagtrabaho dito. Kaya maraming salamat po sa Nightingale Agency, Placement P. And then, tumagal pa rin po yung agency hanggang ilang sabi ni ma'am kanina, 50 years, more than 50 years, na andito pa rin po kayo para sa kanya, sumusuporta sa aming pangalang magulang, pangalang tahanan, mula sa Pilipinas, from Ireland. Ayan. So ang tanong dito, kasi sa mga kababayan natin na naghahanap ng work abroad, parati kasi na-comment yan na ano bang agency, ano ba yung dapat namin gawin. So guys, eto na. Nasabi na ng ating mga kababayan kung ano yung agency na ginamit nila papunta sa Ireland. Kasi hindi naman po pwedeng direct hire tayo Kailangan meron tayo mismong employer. Well, bukod sa employer, yung agency na magpa-process para makapag-work tayo dito sa Ireland. At syempre, yung agency, sila mismo yung magsasabi na ito yung mga kailangan nating documents. Diba? Yes, oo. Now, ang tanong dito, malaking bagay ba or tulong yung ang mismong may-ari ng agency ay Filipinos? Oo, kasi Yun, yes. Paano sobra. ba yun nakakatulong? Kasi yung una-una, rin yung communication namin Kumbaga, siyempre, may mga tanong tayo mas malinaw sa Tagalog natin mga questions na mas madali, mas mabilis, ano yung gagawin, tsaka yung pupunta, paano gagawin. Tsaka, lahat ng suporta na ginawa nila, hindi, ganito ang gawin mo, ganyan. Sila lang guide sa amin para mabilis makapunta rito. Ako, almost 5 months lang ako. Almost 5 months. September, February, andito na ako. Almost 5 months. Ang bilis ng process. So, pandemic pa nangyari, pandemic pa. So, yung pag sinabing 5 months na yun, di ba? Yung processing. Pag ikukumpara mo sa pag mag-work ka sa Middle East, gaano ba katagal doon yung processing usually? Depende sa Kasi sa Middle East, parang open visa siya. Kasi may visa pero hindi na pangalan sa'yo. Pag na-hired ka nila, sa kanila, ilalagay yung name mo doon sa visa ng Middle East. Nagano katagal? Mabilis lang, mga 1 month and a half. Okay. Basta pumasa ka sa medical sa Middle East, sa Pilipinas, pagdating mo pa, makakalipad ka na mga 1 month and a half. Nandun ka na. Okay. Tapos pagdating mo ng Saudi, i-medical ka pa rin. 3 months pa rin yung para kung okay yung medical mo, bibigyan ka nila ng ikama. Okay. Yun, Dito ba, di ba, sa amin kasi ng mga nurses, critical skills ang tawag, di ba, yun sa amin. Sa inyo naman, paano yun yung requirements? Kasi sa amin, kailangan merong dapat makapasa ka ng English exam.
Na just in case lang sa mga taong magtatanong, kailangan ba nating matuto or makapasa ng English exam o hindi na? Para sa amin, Lap- kami, critical skills employment permit, Okay. kami halos kaming tatlo na nakapasok dito. Not like now, is different na sa ano ngayon. Ngayon, halos lahat na nakakapasok ng Pilipino ito, general skills na alam nila yan. Okay. Lalo yung mga nakapasok ngayon. Pero nung kami pa, nung sa panahon pa namin 2021 and 2023, nung nag-apply ako dito, ang binigay lang sa amin na requirements is yung tawag dito, no IELTS, and then yung tawag dito, yung CV namin, updated CV, tapos yung mga certifications, mga documents, tapos yung about dun sa PIDUS, pinag-ano lang kami, yung ang tawag dun, yung pre-departure orientation. Yun lang. Okay. Wala nang hiningi sa amin eh. Tapos hindi na kailangan ng English. Kahit ngayon ba sa kasalukuyan, hindi kailangan ng Hindi English? na, hindi. Hindi. Sa mga... Alam namin sa UK lang may IELTS. Oh, meron pala doon. Sa mga skilled worker. Skilled workers doon. Okay. So, maswerte kayo. Hindi na kailangan. Kasi, siyempre, exam, bukod sa dagdag gastos na naman, Oo. yung bang, minsan kasi, kahit naman mga nurses, hindi naman nakakapasa agad-agad eh. Sabihin mo ng, siguro, mayroon dyan nakakapasa, kahit pa sabihin mo ng after 3, 4 times, even, may alam kami actually na 11 times yata nag-exam. Nurse yata Matagal. may IELTS talaga. May IELTS talaga ang mga nurses. Pero kami may skilled Sa worker. amin wala naman. Hindi na lang required sa amin yun. Oh. Yung So, IELTS. Basta lang naiintindihan mo yung salita nila. Kung anong sinasabi lang sa'yo, kailangan intindihin mo. Ang kailangan lang kasi doon, kung ano yung sinasabi ng amo mo o leader mo, kailangan intindi mo na sabihin niya, ikaw, yung sasabihin mo, kailangan maintindihan din niya para yung communication nyo halos parehas at maintindihan niyo pare-parehas yung sinasabi nyo. Kasi yung English naman, madali naman maintindihan kung ano sasabihin sa'yo. Kung English na hindi mo maintindihan, hindi mo rin alam ang sasagot mo. Kasi kung alam mo yung, kung ano yung tinanong sa'yo, alam mo yung sasagot mo sa English. Kasi ganoon lang din mangyayari nun. Kasi alam mo lang yung, kung alam na yung sinabi niya, kailangan ganoon din yung sasagot mo para alam mo yung communication yung parehas. so, yun. Ang tanong dito, okay, wala nang English exam. Kailangan maintindihan mo kung paano ba yung pag-communicate. Now, sa interview, doon mismo sa employer, paano ba ninyo hinahandle? Kasi alam naman natin ang Irish, di ba? Mahirap intindihin yung Irish English. So, paano? Yes, accent. Oo. Ito naman, yun talaga yung sa interview. Kasi, na-interview ka ba? Ako kasi ako tsaka siya, sabay kami na nakapunta dito. Na-interview kami through online. Oh. So, ang nangyari noon, ang setup nila is by, Skype pa sa amin. Ngayon kasi may Zoom na eh. May Nung Zoom. panahon na yun, ang ano namin, Skype. Skype Oo, pa, sa no? Skype Meron pa, pa, hindi pa oo. siya nagsasara I noon. remember that time, nag-interview sa akin is si Ma'am Pam Gaba. Yun, siya yung dating staff dito. Siya yung nag-handle ng CV ko. Kasi ako yung, like Ma'am Daisy said, that I came here as the first CNC machinist in Ireland. Wow. Bali ako yung kauna-unahan daw na nakapasok sa Ireland Okay. na CNC machinist for critical skills employment permit. O yan guys, wala ba kayong mga kamay dyan? Salamat, Oh, salamat. Diba? Yan. Tapos, sa interview, about sa tanong niyo sir, yung sa interview, na-interview ko ng employer. After nabasa nila yung CV ko, dinirect ako ngayon sa Skype, tapos, bali, face-to-face ng employer, binigay sa akin yung details ng kailangan kong gawin. Kasi as a CNC programmer, CNC lead programmer, binigyan nila ako ng drawing. So, yung drawing na yon gagawan ko siya ng program. Kasi yung trabaho namin sir, yung sa mga lathe machine, yung mga Okay. nagtutorno, ganun, mga automation. Automation. Tapos, ginawan ko siya ng program, through writing. Tapos, yun, pinakita dun sa employer. Employer. Oo. Mga question sa'yo. Yun. Sagot mo. So, ang tanong dito, no, isa pang tanong, yung bang natapos ninyo, kailangan ba may certain, sabihin natin, dapat na engineer ka, dapat ba mechanic ka, o ano bang dapat na matapos mo?
Oh, yun, alam niya. Yan. Alam Oo. niya. Ang ano kasi doon, ang tapos namin, mechanical, engineering, Okay. technology. Ngayon, ano kasi, ang mechanical kasi, tatlong base, alam ko tatlo yan eh. May industrial, may engineering, tapos kami, mechanical kami. Halos hawak doon yan, hindi naman sa tatlo yung hawak namin. Kumbaga, may experience din kami sa industrial, may hawak din sa engineering, kumbaga, ano namin ng mechanical. Ngayon, sabi kasi, may factor na, ang kami mechanical, parang, ano siya, sa maintenance, ganyan. Kami naman sa mga makina. Yan, depende sa major mo na makukuha mo sa school, kung anong pinaka-major mo. Ang major namin, for machining, turning, milling, etc. Doon kami hinasa. Doon kami sinanay. Kami gumagawa ng mga bagay na yung mga molde, yung mga gear, depende sa ano namin na experience namin. Depende sa mga trabaho namin, kung saan ka naka-assign. Tulad ko dati before na CNC milling programmer, tapos ngayon, nasa ano na ako, Ireland company. Pero ganun pa rin yung skills namin. Machinist pa rin. So, yung requirements ng years of experience, mahalaga ba yun? Mahalaga yung experience. Kasi Oo. doon babasihin, sabi niya, kahit anong galing mo, pero kung wala ka naman, kahit magaling ka, pero yung experience mo naman, kung wala ka experience, wala din. Sabi nga, ako sa totoo lang, hindi ako niliwas magaling. Mas naniwala ako sa may alam lang, sa may experience. Kasi Yeah. kasi yung magaling, matanggap ng pagkakamali yan eh. Pag magaling, sabi magaling. Pag nagkamali yan, kahit sinong tao, pag nagkamali at yung magaling, hindi natanggap pagkakamali. Sabihin, tama ako. Okay, kahit mali na, sabihin, tama pa rin. Ayun ang pagkakaintindi ko sa pagiging machinist ko. Ang pagkakaintindi ko lang, marunong ako, basta alam mo yung ginagawa mo at naiintindihan mo yon, tama ka. Pero pag sabi mong ginawa kang mali, pero ayaw mong tanggapin, doon meron kasi ibang tao na sobrang ano na, may mataas na magaling na, kaya lang sobrang galing na, nagkamali, hindi ko mali yan. Maghahanap ng butas sa ibang tao. Pero sa akin, hindi ka naging magaling. Marunong ka lang, natuto ka lang. Yeah. Ayun ang sa akin. Ay, dadagdag ko lang, sir, dun Sige, sa tanong okay, mo okay, na, okay. natanong mo na about dun sa, kailangan ba yun sa pinag-aralan, di ba? Sa mga bagong mag-a-apply na mga machinist dito, ang alam ko nung panahon namin, hindi nire-require, ang requirement is kailangan 3 years above. 3 years above yung pinag-aralan mo as machinist. Like me and Enrique, same school kami in Quezon City Polytechnic University. Doon kami graduate. Shout Shout out! Oh. Sorprete, shout out. Ayun, oo. Shoutout dyan sa Quezon City. Bali, ang ano namin doon, sir, is mechanical, engineering, technology. So, yun po yung ano namin, yung pinaka-certificate namin na nakuha doon. Pero hindi pa po siya yung as in mechanical engineer. Kasi pag sinabi mo mechanical engineer, kailangan 5 years tapos may board exam pa yun, sir, di ba? Oh, yes, yeah. Kami hindi ganoon. Kaya nagulat kami nung pasalamat kami kay Ma'am Daisy kasi kinuha nila yung permit namin na critical skills. O same like doctor, same like nurse. Kaya ang laki na papasalamat namin kay Ma'am na talagang sobrang blessed po kami na si Ronald tsaka si Ma'am Daisy nag-handle nung application namin. Yeah. Kaya sa lahat na mag-a-apply diyan na mga same like me gano'n na mechanical engineering o kahit sabihin mo ngayon kasi ngayon sir tinatanggap na po yung general skills. Okay. Tinatanggap na po yung mga machinist na kahit 6 months. Oh, Tinatanggap na sir. okay, Oo, okay. kasi dati nung panahon namin hindi po talaga eh. 3 years above eh. Kahit high school graduate ka tapos machinist ka sa Pilipinas, makakapag-Ireland ka. Okay, that's good. Ano? Pwede. Siguro, depende rin sa pagpipresent natin sa sarili natin. Di ba? Siyempre, yung ating CV, yung ating pagpinasa na natin, titingnan yan ng ating agency. Tapos, siyempre, ang agency, hindi naman nila ibibigay kung sino-sino lang na pagtingin nila hindi maganda. Tapos, siyempre, ang CV natin, guys, kailangan talaga nagawa natin yun kung ano man inilagay natin. Kasi, kung tinanong tayo, tapos nakalagay doon na yun nga ang experience, pero hindi pala. Kasi sabihin na natin, no, yung sa totoo lang, marami din dyan na parang nilagay lang na hindi naman pala. Trabaho niya. Yan, honest oo. lang. Oo, di ba? Ganon, di ba kasi guys, dito sa aming podcast, real talk tayo guys. Kasi etong ating mga kababayan, nagsasabi lang talaga ng kung ano yung mga pangyayari. Experience namin. Experience nila, kung ano talaga yung naranasan nila pagdating ng Ireland. Now,
bago tayo, guys, sabi nating magtapos, kumusta naman yung Ireland pagdating ninyo? At saka, kasalukuyan, ano ba yung pakiramdam ninyo habang tumatagal kayo? Yun, para lang maano natin, maka-ano sa atin. Hindi kami rito unang-una pandemic eh. Halos hindi pa okay. Kumbaga lahat close pa, mga tindahan, close pa yung pandemic kami rito. 3 to 4 months bago kami nakalabas yung pandemic talaga. Kung bibigyan sa tindahan, kailangan nakamask ka, may oras lang kasi hindi ka pwede bumiyahe. After 4 months, yung nag-open na, nag-okay na yung vaccine doon na paunti-unti, nandiyon namin yung Ireland. Pero yung una talagang wala kasi trabaho, bahay. 4 months, trabaho, bahay lang eh. Hindi ka makapunta sa ibang lugar kasi bawal pa. Sa ngayon, open na. Kahit saan kami nakapunta ng ibang Galloway, iba Belfast, saka punta pa ng iba-ibang lugar sa Ireland. Ngayon, masasabi ko lang maganda, sa Ireland ka, malilibot mo yung buong Ireland. Basta lang, enjoy mo lang basta enjoy lang. Trabaho, yan lang yan. Basta malaga, dito ka sa Ireland, alam mo, hanap mo, kumita ng pera, magbigay sa mga magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, magbigay mo yung suporta nila. Ayun lang ang mahalaga sa atin ngayon habang nagtatrabaho tayo. Hanggat kaya magtrabaho. Pero pag siyempre, kailangan natin ng limitasyon sa sarili natin. Hanggang kaya lang natin. Pero pag di na kaya, pahinga tayo magpahinga na. Mag-enjoy na lang, libutin mo Ireland hanggang gusto mo. Punta ka ng dagat, nanonood ka lang doon, relax ka na lang. So, may ito naman na ang tanong. May challenges ka bang naranasan nung pagdating mo at saka sa kasalukuyan? Meron ka bang challenges na it's either yung komunikasyon sa family at saka yung ano ba yung mga ninanais mo na sana nangyayari na sa kasalukuyan sa'yo when it comes to yourself and of course the family? Sa akin kasi, unang-una, pagdating ko rito, siyempre sa klima, maninibago ka. Yun ang number one. Mas mahaba yung lamig dito kaysa yung summer na init. Ang pagbabago naman kasi tungkol sa family, kasi siyempre daling na rin akong Saudi, sanay na ako na malayo sa pamilya ko. Parang pagdating ko rito, siyempre, iba rito, siyempre open naman dito sa Ireland para madali mo makakommunicate yung mga iba-ibang kalahi natin. Saka sa Saudi kasi may limit. Siyempre, Muslim country yun. Maraming limitasyon para sa ibang lahi, mga Muslim sila. Kaya, hindi na ako na masyadong nag-adjust noon kasi alam ko na pupunta ko rito, Ireland eh. High class, medyo high class na. Kaya, okay na sa akin. Sa akin, pagdating sa sa sahod, okay naman yun. Medyo malaki diferensya sa dati kong work sa Saudi. Medyo maganda. Maganda talagang income dito sa Ireland. Ayan, paldo guys, paldo na, paldo. Yan. So yun, nung pagdating mo rito, ano ba yung mga ninanais mo na dapat sanang gawin ng mga bago pa, ang mga advice mo na yung mga nag-iisip pang pumunta ng Ireland? Ano ba yung gusto mong sabihin sa kanila na dapat nilang paghandaan at saka dapat sana na kumbaga magawa nila or gawin nila pagdating dito? Ayun, based on my experience, yun sa naranasan ko dito, yung nag-i-start pa lang ako, be humble lang. Always be humble, especially sa mga ibang lahi. Number one talaga yan na maisasuggest ko sa inyo mga kabayan. Kasi, kagaya sa Pilipinas, di ba, pakikisama talaga sa trabaho, di ba? Pero dito, mas gagalingan mo pa yung pakikisama kasi iba talaga sila eh. Iba talaga sila. Example, sa trabaho namin, like a machinist, syempre, kung meron doon na alam mo na yung skill mo is alam mo na mas mataas sa kanya, pero syempre, yung Nauna siya ID siya, di ba? Nauna siya. Hindi mo pwedeng, kasi sa ating mga Pilipino, di na mawawala yung pagiging hambog eh. Maniwala ka sa akin kabayan, totoo yan, lalo sa iba-ibang linya. Iba-ibang linya, mapa-nurseman or engineers, especially sa amin. Hindi talaga mawawala yun kasi pagdating mo doon, porque sa Pilipinas, alam mo na, kaya sabi ni Enrique, alam mo na magaling ka. Pero pagdating dito, syempre, be humble. Always be humble lang talaga. Yun talaga yung pinakamalaking paghahandaan nila. And the next one is yung klima talaga. Like, yung klima. Yun talaga kasi, lalo na yung mga galing ng Saudi.
kasi ako galing din ako ng Saudi dati. 6 years ako sa Saudi dati. Tapos number 3 na paghahandaan nila yung yung pagkain. Mm. Matabang. Iba talaga, iba yung panlasa nila dito. Yun, yung gawa ka na lang sarili mo, Sarili magluto mo, ka na lang oo. ng ano. Yeah. Tapos isa pa yung sa mga kabayan natin diyan na syempre mahilig manchiks or ano. Ito number 1 talaga to. Di ko talaga to maalis sa sa ating mga Pilipino. Lalo yung mga binata pa diyan na gustong magano dito. Kung sa Pilipinas, nakita mo, syempre kala mo yung pala bata pa pala yun. Mm. 'Di ba? Ngayon pagdating mo dito, syempre kala mo kumbaga parang adult na. Mm. Yung pala pa lang pala yun. Oo, underage pa lang. Oo. So, Medyo mag-ingat, kumbaga. mag-ingat sa mga yun. Yes. Tama, malaking ano yan. Number 1 yun, number 4 na pala yun sa Oo. sinasabi ko. Mm. Yun po. Tama yun, guys. Kasi yung ating mga, sabihin na natin, real talk lang talaga. Yung ugaling Pinoy na mga lalaki. Kasi mayat maya kasi may mga nababalita dito na talagang, it's either mapauwi or makulong. Yes. 'Di ba? Mayroon lagi eh. Tapos, ang problema dito or nakakahiya, lalaking Pilipino. Lagi yan eh, nababalita. Wala nga yung ibang lahi eh. Laging Filipino. Oo, kahit pa sabihin mo ng professional na healthcare, nababalita. Kasi, kumbaga bastos eh. Sabihin na natin yung katotohanan. Kaya yun guys, mag-ingat talaga tayo. Tama yun. Yung ganon. Saka bumababa yung image ng mga Correct. Pilipino Oo. dito. Imbis na Mm. mapaganda natin. Correct. Oo, yun. So, anyway guys, maraming salamat at napakagandang talakayan at usapin yun. At inspiring yun sa ating mga susunod pang mga Filipinos parating ng Ireland. At yes. Lastly siguro guys, pasalamatan natin ang Nightingale Placement Agency. At we wish them well sa kanilang 10 years. Siguro masabi natin gano'n, na happy 10 years, mag-ano lang tayo. Gano'n. No? Sige, paki-ano lang, Nightingale. Sige. Nightingale, happy 10 years anniversary. Thank you so much. Thank you so much, Sir Ronald and Ma'am Daisy. Yeah. Sana po, lalo parami pa po kayong matulungan na Pilipino. Hindi ko alam kung ano po masasabi ko ba, pero ma'am, maraming salamat po talaga, ma'am. Napakalaking tulong po sa family ko nito. Yeah, napayak na. Oh. Kabayan, salamat. Sa 10 years. Oh. Nakalima siya na doon. Hindi kasi sir, ano po talaga sir eh. Oh. Ang laki po talaga ng tulong nila ma'am sa akin. That's very good. Yeah. Dito may family. Sa Pilipinas po kasi hindi niyo na itatanong sir ako machinist po ako pero hindi po kaya ng kita ko yung kasi alam niyo naman po yung sa Pilipinas yung yes. minimum wage Of nung course, panahon yeah. ko is 500 plus lang po. 500 plus isang araw. Isang araw. Oh, wow. Tapos hindi po kaya suportahan yung dalawa kong anak. Of course, yeah. Ngayon ang ginawa ko po nung naglalamove po ako, lalamove Ano ba yun? yung sa mga Grab po. Okay, Food delivery. okay. Nag-food delivery po. Oh, yun. okay. Para po masuportahan. Kasi mas malaki pa yung kinikita Doon, kesa sa, ng delivery rider Really? kaysa sa kurso ko. Imagine, Ganun po ang katotohanan nag-aaral sa ka and Pilipinas. everything, tapos biglang ganun, no. Kaya napakalaking tulong po talaga nila Ma'am Daisy. Kaya ngayon, Oh, ano diba? po, nadala ko pa po yung family ko. Oh, Salamat. That's good. Very good. Dating 4 digit, Salamat. 6 digit naman. Kaya Very good. That's, yeah. happy 10 years. Happy, Happy diba? 10 years po talaga Ma'am Daisy. Yan. Big respect po sa kanila. Yun po. Yan. Thank you. Okay. Salamat po sa inyo lahat. Yeah, so isang ano lang, bagsak lang dyan. Tara! Let's talk! Yan. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Yan na lang si... Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.